Ayun, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan, no? Mga Manileño, Iskonians, na upang sa pagsuporta kay Yorme Isko Moreno, God First. So ayun po, actually, meron kasi akong narinig, no, mula kay SB na scam daw si Yorme Isko Moreno. Totoo ba, SB? Scam daw si Isko kasi daw umutang daw ng bilyon-bilyon. Tapos hindi daw napunta sa taong bayan ang inutang ni Yorme na bilyon-bilyon. Baka nakalimutan mo, SB. Ipakita ko lang po ha mga kababayan, kayo na lang pong humusga kung scam ba talaga si Yorme. Kasi actually, meron po akong ipapakita dito na yung inutang ni Yorme na 18 billion pesos, no, ay nagamit, nagawa at naipatayo, no? So ngayon, sino po ba ang scam? Ito po, panoorin niyo po. Sandali lang po. Meron akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, magulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao. Anong balik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga, unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya, mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil. Hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Nagawa para sa Manileño, kayang gawin para sa bawat Pilipino. Sa tulong nyo, may awa ang Diyos. Ito ang gagawin ko. Habang hindi pa tayo nakakabawi at ilahod pa sa pandemya, tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ani ng mga magsasaka, bibili ng gobyerno sa tamang halaga. Bawas na buwi sa krudo at kuryente ay dagdag na kita sa bawat pamilya. Naumpisa ang build, itutuloy natin. Pero tayo naman, build more hospitals, better schools, more housing, and create more jobs. Sa seguridad ng ating bansa, we will be fearless. Sa pakikitungo sa ibang bansa, we will be fair. But always, always, always faithful to the Filipino people. Tapat sa bayan, tapat sa'yo. So ngayon, mga kababayan, narinig nyo naman po yung sinabi ni Yorme Isko Moreno. Tapat sa bayan, tapat sa'yo. Saan yung scam dun? Eh yung mga inutang ni Yorme na 18 billion na patayo, Aroseros Park na paayos. Moriones na paayos. Condominium 1, Condominium 2 na pabahay na pagawa. Baseco Community na pagawa. San Lazaro Residence na pagawa. San Sebastian's Residence na pagawa. Pedro Hill Residence na pagawa. At meron pa mga hospitals, Santa Ana, Hospital ng Maynila, ano pa mga napagawa niya, Binondominium, no? Lahat ng estero ng Maynila napagawa. Lahat ng mga parke napabago, droga, krimen nawala. 7,000 families na bigyan ng ayuda. Mga senior citizens, pinakamahalaga na ibigay ni Yorme. Nandyan pa yung proyekto niya na Manila Zoo. So, saan doon ang sinabi ni Sam Bersosa na scam at nagpapayaman daw si Isko? So ngayon, meron lang po akong reaksyon na ang totoong scam po dito ay yung meron kang inaapakan na dignidad ng tao, yung ninanakawan mo, niluloko mo, at inagrabyado mo. Now, speaking of inagrabyado, inapakan na dignidad, ninanakawan, actually si Yorme hindi po siya natulpo eh. Pero si Sam Bersosa, ito po, panoorin niyo po, reaksyonan po natin. Ito po, natulpo na po pala siya. So sino po ang scam?
Di ba? So ito po, panoorin nyo po. It's been August 27. Member ng front row. It's been August 2017 po. Sir, gusto ko maging klaro ano ba ang talagang gusto nyong mangyari? Kaya nandito? Una po sa lahat, gusto ko po sanang makausap yung mga owners na ibalik Sino po yung mga owners? si Sir Sam Bersosa at saka po si Direk Raymond Francisco. Matagal ko na po silang pinakausapan na kung pwede is daanin na lang po sa settlement lahat. Nakiusap po ako, nagmakaawa ako para sa pamilya ko hanggang sa hindi ko na po kinayanan, naghanap na lang po ako ng trabaho. Ang sa akin po is yung bahay po na tinutuluyan ko simula nung bata ako sa Laguna, 40 years na po yung nakatayo. Ang priority ko po talaga is mapagawa yung bahay, pero dahil naglalabasan na po ng mga sasakyan, mga sports car, yung mga upline ko, medyo na-excite ako. Ang sinabi ko is, nagpaalam ako, hindi po ako nila pinayagan na maglabas muna ng sports car. Nung nagkaroon po ako ng oras na isipin na ipagawa na lang yung bahay, bigla po akong hinabol, kinulit po ako na maglabas ka na ng Mustang kasi po I keep on posting sa Facebook na magiging 1 milyon na yung kinita ko. Yung 500,000 po, idol, nilagay ko po sa Mustang, and then yung 250,000 po, yun po yung pinambili ko ng Mazda. At gusto nyo po mag-resign? Ayaw kayong pag-resign? Opo, ayaw po. Ayan. Ito na nga. Networking pala ang company ni Sam Bersosa. Tanong lang yan ha, kasi ito nangyari kasi according sa pagkakaintindi ko dito kay Dave Villanueva. No, itong si Dave Villanueva ay isa po itong actually upline, downline, parang paramedic kasi yan eh. Ang trabaho kasi ni Dave Villanueva dito sa front row, halimbawa ako, meron akong supporters, meron akong mga followers, aayain ko sila na, o sige, pumasok kayo dito, magbenta tayo ng sabon. Yung sabon na to pampagwapo, pampaganda. So ngayon, mag-a-avail kayo bago kayo makapasok dito sa aking networking or paramedic. Meron kayong i-avail na 10,000 pesos, example lang. Yung 10,000 pesos na yon, na pag in-avail mo, meron kang makukuha doon ng 100 pirasong sabon. Sa 10,000 pesos na yon, i-divide mo yung sabon na kailangan umabot din dun sa puhunan mo or mas kikita ka pa sa puhunan mo. So ngayon, ako naman na si Ken, may nag-avail na sa akin, nagpa-downline. So kumuha ng 10,000, dun sa 10,000 na in-offer ko doon sa na-convince ko. So meron akong doon 2,500. So, may tubo na ako, may commission na ako doon. Tapos, yung namang na nag-avail sa akin, may mag-a-avail din sa kanya. So, meron akong makukuha, meron ding makukuha yung downline ko. Hanggang sa, ganun yan eh, paramedic yan. So, ngayon, kung ako kumita, kung ako yumaman, ano pa yung may-ari? Na si Sam. So, ganun yon. So, ang mangyari ngayon, malaki nga ang aking commission kasi marami akong nainganyo. Maraming nag-avail. Ang problema, paano naman yung mga nag-a-avail na nasa bababa lang na hindi masyadong makabenta kasi hindi sikat at hindi kilala. So, mangyayari doon, lulugmok na lang sila. Pero ako, kumita ako. Ngayon, ang nangyari, ito nga, nireklamo kasi nga daw, hindi daw ibigay yung pera ni Dave Villanueva. Tapos hinabol pa daw siya. Continue natin ha, sa tulpo. Naghanap na po ako ng trabaho kasi gusto kong masuporta na yung pamilya ko kasi ilang buwan na pong nakaporfit yung cheque ko. Nung nag-post po ko sa Facebook na marami na po akong job offers, nag-post po yung may-ari ng company. Ang sabi, hindi daw po ako pawalan. Saan nag-umpisa na di naging maganda na ang samahan nyo ng front row? Yung mga pera na kinita ko na hindi po nila binabalik and the way they handle the... Naku. Yung mga pera daw na kinita nitong lalaki na nagreklamo sa tulpo, si Dave Villanueva, hindi daw binabalik ni Sam? Totoo ba? Nagtatanong lang po. Ngayon may tanong ko lang. Si Yorme Isko po ba? Si Yorme Isko ba? Scam? Sino ang scam? Si Isko ba? Wala kong sinabi na si Sam. Pero si Sam po ang natulpo, hindi po si Isko. My God. Ouch. Lord, Ama, sumasalangit ka. My God. Meron nga tayong sinasabi na, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Huwag mong pagbintangan yung tao.
na gumawa ng kabutihan. Actually, ito ayaw ko nang pahabain tong interview na to kasi actually napanood yun na po yan at ayan, evidence po yan, hindi tayo nag-invento ng kwento. Actually talaga, kung i-compare ko lang si Sam at si Isko, mas iboto ko po si Isko. Alam niyo kung bakit? Si Isko kasi may resibo, may napatunayan na. Magkaiba kasi yung political mind or political thinking sa business-minded or business thinking. Alam niyo, pag pumasok ka sa politika, hindi po yan parehong isip sa pagbibusiness. Bakit? Kapag ang politika hinaluan mo ng negosyo yan, mangyayari at mangyayari, hindi maganda ang takbo ng ekonomiya, ng lungsod or ng lugar. Kasi alam mo kung bakit? Kapag pumasok ka sa politics, ang serbisyo mo sa tao. Pero pag businessman pumasok sa politics, ang nasa isip niyan, protektahan ang negosyo. Kasi meron siyang power. Pag once na politician ka, may negosyo ka, hindi ko sa sinasabing si Sam Bersosa. Halimbawa, example ako. May negosyo ako. Ngayon yung negosyo ko, may halong kalukuhan. Kaya anong gagawin ko para yung negosyo ko kahit illegal, maging legal? So ang una kong gawin, tatakbo akong mayor, or tatakbo ako chairman, tatakbo ako congressman. Bakit? May power ako. So ngayon, kapag ang business ko mabisto, pwede kong tahimik nyo yan. Bakit? Mayor ako. Just like Alice Go. Tignan nyo si Alice Go Si Alice Go, meron palang connection sa Pogo. Para yung Pogo, tuloy-tuloy ang takbo ng pagiging illegal at pangbubudol, pang-i-scam, no, sa mga Pilipino. Nag-mayor si Alice Go para maprotektahan yung Pogo. So, ganon. Diba? Ako, ayaw ko na magsalita ng marami. Magkaiba ang political mind sa business mind. Kung gusto mo maging politika, politika ka. Kung gusto mo maging businessman, mag-businessman ka. Hindi mo maloko ang taga Maynila. So, yun lang. Maraming salamat. And see you next vlog. God first. Thank you. Si Isko ba ang scam or ikaw? Bye-bye.